Ito ang pambansang ibon na hindi nakakalipad. Sa bansang New Zealand, hindi lang tao o prutas ang tinatawag na kiwi. Ito rin ang tawag sa kanilang pambansang hayop, ang kiwi bird. Ang ibong ito ay ang smallest living ratite dito sa mundo. Ang ratite ay ang mga klase ng ibon na hindi nakakalipad. At maliban sa kiwi bird, kasama sa grupo ng mga ratite ay ang emu, ostrich, at ang extinct na moa bird ng New Zealand. Ang kiwi bird lamang ang natatanging ibon sa buong mundo na mayroong nostrils sa dulo ng kanilang tuka. At itong ibon na ito ay endemic o matatagpuan lamang sa bansang New Zealand. Nocturnal bird ang kiwi bird. Ibig sabihin, sila ay aktibo sa dilim. Ang kanilang maliliit na mata ay hindi gaanong nakakakita. Ngunit, malakas naman ang kanilang pandinig, pangramdam at pangamoy na ginagamit nila para makahanap ng makakain. Ang ibong ito ay omnivorous. At kahit na meron silang maliliit na pakpak, hindi naman nila ito nagagamit sa paglipad. Ang kanilang mga balahibo naman ay nagmumolt throughout the year. At wala silang mga tail feathers, ngunit meron naman silang whiskers na katulad ng sa pusa. Ang babaeng kiwi bird ay may malaking egg-to-body weight ratio kumpara sa ibang mga ibon. Nag-a-average ito ng 15% ng katawan nito. Ayon naman sa mga pag-aaral, ang mga kiwi birds daw ay closely related sa pinaka-nakakatakot na ibon na nabuhay sa mundo. At ito ay ang extinct na elephant bird ng Madagascar. Mayroong 5 klase ng kiwi bird. At ito ay ang brown kiwi, Great Spotted Kiwi o Raroa, at ito ang largest sa 5 na maaaring umabot up to 2 feet tall. Little Spotted Kiwi, ito naman ang pinakamaliit sa 5. Halos kasing laki lang nito ang isang bantam hen. Rowie at Tokoe. Hindi ko alam kung tama yung pagka-pronounce ko dyan. Malalaman naman kung babae o lalaki ang isang adult kiwi bird base sa laki nito. Naturally kasi, mas malalaki ang mga babaeng kiwi bird kaysa sa lalaki. Umaabot sa 1.5 to 2 feet ang tangkad nito. At ang mga babaeng kiwi bird ay umaabot sa 2 to 3.9 kilograms ang bigat. Mas mabibigat kaysa sa lalaking kiwi bird na umaabot lamang sa 1.4 to 3.2 kilograms. Masasabing devoted parents ang kiwi birds. Kasi kapag nangitlog ang female kiwi bird, nagsasalitan sila ng lalaking kiwi bird sa pag-i-incubate ng kanilang itlog. Ngunit, despite sa efforts na ginagawa ng mga kiwi birds, nasa 50% pa rin sa mga itlog nila ang hindi nag-hatch. 90% naman sa mga itlog na nag-hatch ay 6 na buwan lamang ang tinatagal. Dahil 70% sa kanila ay napapatay ng mga predators tulad ng pusa, aso, stoat, ferrets at weasels. Kaya naman, ito ay highly endangered na. Nasa 10% naman ng kiwi bird chicks ang nakakasurvive ng lagpas sa 6 na buwan. Pero less than 5% lamang nito ang umaabot sa adulthood. Kaya dito sa New Zealand, meron silang mga organisasyon na nangangalaga sa mga kiwi bird upang masigurado na hindi maubos ang populasyon nito para sa kinabukasan. Kahit ang mga locals dito sa New Zealand ay tumutulong din upang mapangalagaan ang mga kiwi birds. Sa katunayan, mayroong 230,000 protected hectares na pinoprotektahan at nilagyan ng bakod upang walang mga predators ang makapasok sa area. Maliban dito, noong year 2000, nag-introduce ang Department of Conservation ng 5 sanctuaries para tig-isang sanctuary sa 5 klase ng kiwi bird. Ito ay para makatulong na ma-stimulate ang population growth ng mga kiwi birds. Hindi tulad ng ibang mga sisiw, kapag nag-hatch na ang itlog ng kiwi bird, ito ay completely with feathers na o kumpleto na sa balahibo. At kung ang ibang sisiw ay kailangan pang alagaan at pakainin ng mga magulang nila, ang sisiw ng kiwi bird ay hindi na kinakailangan pang itend ng magulang nito. Dahil kapag nag-hatch ang sisiw ng kiwi bird, meron itong nakakabit na nutritious yolk sacs sa tiyan nito. At ito ay makakapag-supply ng mga pangangailangan ng sisiw for at least 10 days. At pagkatapos ng 10 araw, ay maaari nang mabuhay independently ang isang kiwi bird.
Napakailap ng kiwi bird, kaya hindi mo sila basta-basta makikita sa wild. Hindi katulad ng Kia bird na na-feature ko sa nakaraang video. Ilang beses na din kami mag-asawa na pumupunta sa kagubatan para makakita ng kiwi bird sa wild. Katulad na lang nang namasyal kami sa Franz Joseph sa South Island dahil may nakapagsabi sa amin na may mga sightings daw doon sa kagubatan. Kaya naman punta kami at sinubukan ang swerte namin, pero kami ay nabigo. Pero kung gusto mo talagang maka-witness ng kiwi bird na hindi mo na kinakailangan pang pumunta sa kagubatan, maaari mo naman silang makita sa mga zoos dito sa New Zealand. Hindi naman lahat ng zoos merong mga kiwi birds, meron lang iilan sa mga big cities. Anyway, yun lang yung ating video for today mga langga. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, please follow for more.